Adan at Eva, ang unang mag-asawa, nilikhang walang hanggan, ngunit ngayon, pasan ang bigat ng mga taon. Ang ganda ng Eden ay naglaho, napalitan ng mga kulubot sa kanilang mga mukha at ng bigat ng kanilang mga pagpili. Dala nila ang mga bakas ng araw na iyon, ang bulong ng ahas na umuukilkil sa kanilang isipan. Isang kilos lamang ng pagsuway na nagdala ng kamatayan sa mundong dati ay pawang buhay lamang ang umiiral. Ang Biblia, ang ating banal na patnubay, ay detalyado sa pagsasalaysay ng kanilang paglikha at pagbagsak. Ngunit pagdating sa huling bahagi ng kanilang buhay, nananatili itong tahimik at may paggalang. Ano ang nangyari sa unang lalaki at unang babae? Paano nila huling hininga? Upang maunawaan ang wakas, kailangan nating bumalik sa simula. Alalahanin ang Eden, isang lugar kung saan mismong ang Diyos ay naglalakad kasama nila sa simoy ng hapon. Nasa kanila ang lahat, perpektong ugnayan sa may lalang, kasaganaan ng bawat bunga at kapayapaang bumabalot sa bawat dahon. Ngunit dumating ang ahas, tahimik at tuso, nagtanim ng binhi ng pagdududa. Talaga bang sinabi ng Diyos na hindi kayo kakain sa alinmang puno sa hardin? Sa maingat na salita binago ng ahas ang utos ng Diyos. Si Eva, naakit sa ideya ng pagiging katulad ng may lalang, ay nakita na kaaya-aya at kanais-nais ang bunga. Sa isang tahimik na kilos, siya'y kumain at binigyan si Adan. Sa araw na ikaw ay kumain nito, tiyak kang mamamatay. Sa sandaling iyon, hindi pisikal na kamatayan ang dumating, kundi mas malalim, isang agarang paghihiwalay mula sa Diyos. Nawala ang kaluwalhatiang bumabalot sa kanila at sa unang pagkakataon, nadama nilang sila'y hubad at nahihiya. Ang oras na dati walang hanggan ay nagsimulang tumakbo. Nagsimula ang bilang pabalik tungo sa kamatayan. Pinalayas mula sa paraiso, pasan nila ang sumpa. Ang Eden na ngayoy sarado na ay naging malayong alaala, isang bulong na bumabagabag sa kanila. Ang paggawa na dati ikagalakan ay naging mabigat na pakikibaka at sa mundong ito nasira, isinilang sina Cain at Abel. Nadala rin ang bigat ng kasalanan ng kanilang mga magulang. Ang kwento ni Cain at Abel ang naging pinakamasakit na patunay ng kasalanan sa kanilang buhay. Siya na unang nakatanggap ng buhay ay naging unang saksi sa kamatayan, sa pamamagitan pa ng sariling kapatid. Nawala sa kanila ang isang anak sa kamatayan at ang isa pa sa kasalanan. Ang kanilang sakit ay sakit ng buong sangkatauhan. Si Adan, ang patriarka, ang lalaking minsang nagbigay ng pangalan sa lahat ng nilalang, ngayoy nakayuko sa bigat ng halos 1 milenyong buhay. At dito ibinibigay ng kasulatan ang kasagutang hinahanap natin, ngunit sa pinakasimpleng anyo, ang lahat ng araw ni Adan ay 930 taon at siya'y namatay. Genesis 5:5. Isang tanawin na unang nasilayan ng sangkatauhan, ang unang likas na kamatayan, hindi dahil sa pagpatay, kundi bilang wakas ng unang kasalanan. Natupad na ang sumpa. Si Adan, ang unang makasalanan, ay naging unang humarap sa pisikal na kamatayan, at si Eva, ang huling saksi ng Eden. Ano kaya ang nasa kanyang isip? Siya na may alaala ng paglalakad kasama ang Diyos, ngayoy nabubuhay sa pag-asa sa pangako na ang kanyang binhi ay dudurog sa ulo ng ahas. Ang kanyang kamatayan, marahil dahil sa katandaan, ay sumasalamin sa matiyagang pananampalatayang iyon. Ipininid niya ang kanyang mga mata, naniniwalang sa takdang panahon, tuto pa rin ng Diyos ang kanyang salita. Ang kwento ni Adan at Eva ay hindi nagtatapos sa kalungkutan. Isa itong paalala kung bakit kailangan ang pagtubos. Kung saan sumagana ang kasalanan, mas sumagana ang biyaya. Nabuhay sina Adan at Eva sa pag-asa ng isang manunubos. Ngunit tayo'y nabubuhay sa katotohanan ng pagtubos. Si Kristo, ang bagong Adan, ay dumating upang bawiin ang nawala.
Kung saan may kamatayan, nagdala siya ng buhay. Kung saan may hatol, nagdala siya ng katuwiran. Siya ang tulay na muling naguugnay sa atin sa Ama, ang ugnayang nawala kina Adan at Eva. Kaibigan, kung ramdam mong pasan mo ang bigat ng iyong mga pagpili, kung iniisip mong hindi na mababawi ang iyong mga pagkakamali, tandaan mo ito. Kay Kristo, may pagtubos. Walang lalim ng bangin na hindi maaabot ng kanyang biyaya. Itinuturo sa atin ng kwento ni Adan at Eva na ang pag-ibig ng Diyos ay mas dakila kaysa anumang pagkabigo. At ang krus ay patunay nito. Ang muling pagkabuhay ay katiyakan. Naway ang parehong pag-asa na umalalay sa mga unang magulang ng sangkatauhan ay magbigay inspirasyon sa iyo. Tumingin ka kay Kristo. Siya ang bagong simula para sa ating lahat. Ang kwento ay hindi nagtatapos sa pagbagsak, kundi sa pagbabalik. Kay Kristo, laging may bagong simula. Pagpalain ka ng Diyos at tandaan, kay Kristo, laging may bagong simula.